Sabihin mo sa harapan mo, sa likuran mo, sa kaliwa mo, sa kanan mo, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, Pastora. God bless you. God bless you. God bless you. Alam niyo po ba na napakabuti ng ating Panginoon? Amen. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon in declaring and proclaiming. Yes. The year 2024 is the year of breakthroughs. Ito yung taon ng paglawak, pag-angat, okay? Paglago, pag-increase, pagdami, at wag nating kalilimutan isama yung mga bukas na pintuan. Amen. Yes. Okay, para sa atin. Amen? So, this year 2024, angkinin na po nating lahat yan. Amen. Amen? Hallelujah, praise God. Ito yung, this year, ito yung taon na magmumultiply tayo. Amen. Ito yung taon na lalago tayo. Amen. Amen. Ito yung taon that we will soar high like an eagle. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Excited po ba kayo? Amen. Amen. Ang lahat na ito sa taong 2024 ay mapapasa atin at mapangyayari sa buhay natin. Amen. Our verse for today is kinuha ko po siya sa Magandang Balita Biblia. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ni Juan. Okay, John chapter 15 verse 1 to 8. Okay, ang sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Okay, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Okay, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Amen. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Amen. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Okay, verse 8. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masagana, nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Amen? So, purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. So, naunawaan niyo po ba yung binasa natin? Amen. Amen. Okay, so dito sa verse na binasa natin, o itong verse na ito sa araw na ito, ay pinaalalahanan po tayo ng Panginoon that there is a fruitful life that God has for us. Amen. 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 So this year 2024, we will receive bigger and better, that God has for us. Amen. That God has designed to each and every one of us. Amen? May magandang plano po ang Panginoon sa atin. Yes. Amen. Sa taong ito. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo yan, may magandang plano ang Panginoon sa iyo. Sa taong ito. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay. So, to bear fruits is not a suggestion from the Lord. Hindi po ito sinasuggest ng Panginoon sa atin. This is a command for us to obey. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi po nakikiusap ang Panginoon. Okay? Na maging mabunga tayo. Sinasabi ng Panginoon dito na kailangan na maging mabunga tayo. Amen. Amen. Kasi ito po yung susi ng ating paglago. Amen. Multiplication upon multiplication. Amen. Hallelujah. Pero dapat, listen, may dapat matabas sa atin. May maputol, may dapat maalis. Amen. Dapat ma-prune tayo. Okay, kung nabasa na ninyo or narinig na ninyo
ang nangyari sa ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Ito nung minsan naglalakad siya, okay, papalabas na sila noon o pabalik na sila sa syudad, okay, nagutom siya, at sa kanilang daan nakakita siya ng fig tree. Okay. Dahil sa nagutom siya, nilapitan niyang punong ito, pero nakita niya yung fig tree, may tree, pero walang fig. Okay? Walang bunga. Okay? Nakita niya na ang daming dahon. Madahon lang, pero walang bunga. Okay? Anong ginawa niya? He cursed it. Kinurse po niya yung puno na yon. Okay? Dahil maraming dahon, pero walang bunga. Okay? So, parang ganito yung sinasabi nito. Okay? Sabi niya rito, madahon, pero walang bunga. So, ibig sabihin, ito yung parang nagagamit tayo sa ministry. Okay? We are functioning well, pero wala tayong disciples. Isa lang po yan sa dahilan. Amen? So, ibig sabihin, madahon lang tayo. Pero walang bunga. Tahimik sila. Okay, isa lang yan sa mga reasons. At dahil walang bunga, isinumpala ng Panginoong Hesus ang fig tree na ito. Anong nangyari sa fig tree? Namatay. Lakas. Namatay! Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang tinitignan kasi ng Panginoon sa ating Sakit. bunga. Amen. Amen. I-encourage nga natin yung sarili natin, magbunga ka. Come on, encourage it. Parang hindi tayo na-encourage it, magbunga ka. Okay, say your name. Evelyn, magbunga ka. Elsie, magbunga ka. Hallelujah, praise God. Amen. So, tignan ninyo dito sa verse 2 ng John chapter 15. Sabi niya dito sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Okay, inaalis daw niya. Dinugupit, tinatabas. Amen, pinupron niya. Okay, inaalis niya. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen. Okay, sabi dito, ginugupit, tinitrim, pinupron, so that it may bear more fruits. Okay. Ano yung mga kapatid? Sometimes, God's preparation for us to become fruitful, ito yung meron siyang aalisin sa buhay natin. Amen? It includes elimination. Meron siyang ihihiwalay, meron siyang puputulin, meron siyang ikakat sa buhay natin. Okay? Kadalasan may aalisin siya, tatanggalin siya, okay? Sa ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi, kung alam niya na ito yung dahilan na maglalayo sa atin, sa Kanya, hindi hakayaan ng Panginoon yan na manatili sa atin. Aalisin at aalisin na yan. Amen? Tatanggalin yan ng Panginoon. Okay? To prepare us to the next level, to the next season of our lives. Amen? Hallelujah. Okay, dito sa verse na binasa natin, makikita natin ito, may dalawang klase ng pagtanggal o pagputol. Okay? Yung una, ito yung unang pagtanggal. Okay, look up here. Pinuputol ang bawat sangang hindi nagbubunga, itinatapon at natutuyo. Tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Okay, yun po yung isang pagtanggal, pag-alis, pagtabas. Pero itong pangalawa, sabi dito, sa mga sangang nagbubunga, pinuputulan, ginugupitan, at nililinis din. Ang tanong, bakit nagbunga na, tinanggalan pa? Okay, sana doon sa isa na walang bunga, tatagpasin, aalisin. Pero bakit itong isa na namumunga na, inalisan pa rin, ginupitan pa rin? Amen? Para ano daw? Mas lalong magbunga. Para mas lalong magbunga ng sagana. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So dapat merong maalis or alisin sa atin. Merong dapat putulin o gupitin, itrim sa atin. Amen. Para mas lalo tayong magbunga ng
Sagana! Hallelujah! Praise God! Okay, alam niyo mga kapatid, minsan inaalaw talaga ng Panginoon. Okay, na merong ma-cut off sa atin. Merong maalis sa atin, sa buhay natin. Pag ginagawa ng Panginoon yan, it's not about to punish us. Amen? Ginagawa ng Panginoon yan dahil gusto ng Panginoon na i-level up tayo. Amen? Gusto ng Panginoon na He wants us to bring in the next season of our lives. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya lang kung minsan, masyado na tayong komportable sa mga blessings ng Panginoon na natatanggap natin. Gusto kasi natin laging blessing, gusto lagi natin na bless tayo ng Panginoon. Okay? Parang nakatingin na tayo doon, nakapokus na tayo sa blessing. Minsan, nasasabi natin na, bakit ganun? Kung kailan, okay, sabi dito parang nakapokus tayo sa blessing, ito yung nagagamit tayo sa ministry, okay, ang ganda ng takbo ng ministry natin, ang ganda ng takbo ng finances natin, ang ganda ng takbo ng buhay natin, ng pamilya natin. Tapos sinasabi pa natin, I am blessed, wala nang kulang. Nasa akin ng lahat. Minsan nasasabi natin ito, di ba? Because we are blessed. God bless us so much. Pero, minsan, okay, ito pa yung patuloy yung paglago natin sa ministry natin, nagle-level up tayo, ang bilis natin mag-level up spiritually. Amen? Pero, sabi dito, sa isang araw, minsan, or sa panahon na bigla na lang darating, okay, na hindi natin inaasahang sitwasyon o pangyayari sa buhay natin, na in the state of our fruitfulness, may inaalis si Lord. Amen. Nasubukan niyo ba yun? Amen. Na yung ang palagay natin, ang iniisip natin o yung sitwasyon natin is kumbaga nasa atin na lahat, ramdam natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, ramdam natin yung pagpapala ng Panginoon sa atin, pero one moment, bigla na lang, inalis lahat ng Panginoon ito. Amen? Hallelujah. Bigla na lang, kumbaga, biglang may nangyari na hindi natin inaasahan. Hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan. Bakit sa ganda ng takbo ng buhay natin, biglang may pangyayaring dumating nang hindi inaasahan. Tapos bigla natin sasabihin, Lord, akala ko tuloy-tuloy na to. Akala ko, Lord, forever na ako sa ganitong sitwasyon. Diba? Sino rito yung nakakaranas ng ganon? Amen? Tapos bigla ka na lang magtatanong, bigla ka na lang magugulat, bigla na lang tayo magugulat. Dumating ang pagsubok. Dumating na merong inalis ang Panginoon sa atin. Amen? And then mapapatanong tayo, Lord, anong purpose nito? Bakit nangyari ito? Amen? Kumbaga, naranasan nyo na ba yung ganitong sitwasyon? Amen. Okay, naitanong nyo na rin ba yan sa sarili nyo? Amen? Kasi, we never realize na ang journey to fruitfulness o yung para maging fruitful tayo, to bear more fruits, okay, we will experience pruning. Okay, mararanasan po natin ang pagtatabas, ang pagtitrim, ang pagka-cut off. Okay, may gugupitin sa atin, may aalisin si Lord sa atin. Amen. Minsan may mga sufferings na iaalaw ang Panginoon sa atin. Mga difficulties in our life na para masiguro natin o masiguro ng Panginoon, okay, na we are prepared into the next level of our life, into the next season of our lives. Amen? Hallelujah, praise God. Ito yung kapag dumating yung sitwasyon na ito, o kapag dumating, okay, yung panahong ito, naka-ready tayo. We are equipped. Amen? Hallelujah, praise God. Kasi madalas, kapag meron kasi tayong problema, madalas ang solusyon natin is yung nagpipray tayo sa Panginoon na alisin. Lord, alisin mo po yung problema nito. Lord, ayoko ng problema nito. Na dapat sana ang prayer natin, Lord, palakasin mo pa ako para magtagtagumpayan ko ang problema nito. Amen. Kasi ang problema talaga come and goes.
Hindi pa natatapos ang isa, dumarating na naman ang isa. Amen? So we are prone to experience problems. Amen? We are prone to face challenges in life. Amen? But take note, God knows when to bless us, but God knows also when to bless us. Alam ng Panginoon kung kailan niya tayo pagpapalain, at alam din ng Panginoon kung kailan yun. Amen? Hallelujah. Alam ng, kumbaga, God knows when to bless us, and God knows where to go, kung kailan niya tayo pagpapalain. Amen? So, ito kasi yung pagdating kasi sa paglilingkod natin sa Panginoon, pagdating sa ating pananampalataya sa Kanya, hindi kasi pwedeng pabago-bago ang isip natin. Hindi pwedeng ngayon, okay, nasa Panginoon tayo, bukas, okay, balik tayo sa dati. Okay? Kumbaga, pabago-bago yung isip natin, hindi nakafix, hindi nakapokus sa Panginoon. Okay? Hallelujah. Kasi ito yung, kapag pabago-bago kasi tayo ng isip, ito yung pagdating ng pagsubok sa ating buhay, bigla na lang iiwan natin ang ministry natin. Amen. Hindi na tayo magpapatuloy. Bakit? Anong reason? Bakit ka umalis? Bakit mo iniwan ang ministry mo? Okay? It's because of the problem you are encountering. Amen. Sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga challenges. Ito minsan yung dahilan. Bakit natin iniiwan ang ministry natin? Bakit tayo nag-give up? You know what, church? It is not the reason na mag-quit tayo. Amen? Hindi problema ang reason para mag-give up tayo. Amen? Amen. Hallelujah! Whatever happens, gaano man kahirap yan, gaano man yan ka-complicated, anumang sitwasyon meron tayo, anumang problema meron tayo, okay, huwag po nating sukuan ang Panginoon. Amen. Amen. Mas lalo pa tayong magpatuloy. Yes. Amen. Amen. Praise God. Okay, alam niyo, hindi tayo or hindi natin mararanasan the fullness of God's blessings and breakthroughs sa ating buhay kapag nag-give up tayo. Kasi wala na eh. Tinuldukan mo na. Paano ka pa magtatagumpay? Paano mo pa mararanasan ang breakthroughs? Paano mo pa mararanasan ang blessing ng Panginoon kung sumuko ka na? Amen? You know what? Sometimes iaalaw talaga ni Lord na dumaan tayo. Okay? Sa mga circumstances, sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Darating at darating talaga ang pagsubok na yan. Kasi tinitest tayo dyan ng Panginoon. Amen? Tinitignan niya kung gaano na tayo katatag sa relasyon natin sa Kanya. Tinitignan ng Panginoon kung gaano nakalalim yung pananampalataya natin sa Kanya. Yes. Amen? Amen. Those are testings. Amen? Pero kung yung testing na yan, sinukuan mo na. Nag-give up ka na. Amen? Wala na. Amen? Pero kung magpapatuloy tayo, tuloy-tuloy tayo, amen? We will experience the fullness of God's blessings and breakthroughs. We will be victorious. Amen. Amen? Hallelujah. Praise God. You know what? Kapag may sufferings tayo, okay, look up here. Even the Lord Jesus Christ, naranasan din po niya ang suffering. Amen? Okay, kung babasahin ninyo sa Luke chapter 22, verse 42, okay, anong sabi ng Panginoong Jesus dyan? Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Ang ibig sabihin, maging ang ating Panginoong Jesus, dumanas ng sufferings. Dumanas po siya ng paghihirap. Amen? Sabi ng Panginoon dyan, Ama, tanggalin mo ang paghihirap na ito. Tanggalin, pruning. May inaalis. May tinatabas. Ang sabi ng Panginoon, Ama, tanggalin mo ang paghihirap na ito. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus doon? Sabi niya, pero ang kagustuhan mo pa rin ang siyang mapangyari. Amen. Amen? Hallelujah. Praise God. So when we are suffering or when we experience pruning in our life,
Kapag may tinatanggal sa ating buhay, ang Panginoon, ang ibig sabihin po niyan is pinopromote tayo ng Panginoon. Inile-level up tayo ng Panginoon. Amen. May ginagawang maganda ang Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya meron siyang tinaalis, meron siyang ini-eliminate sa buhay natin. Meron siyang binabawas, meron siyang tinatanggal. Kasi gusto ng Panginoon na mag-increase pa tayo. Amen. I-level up tayo. I-multiply tayo ng Panginoon. Amen. You know what? Pruning increases our fruitfulness. Yung pagtatanggal, pagbabawas, paggugupit. Okay, kasi yun pong ibig sabihin ng pruning. Ito po yung para mas lalo pa tayong mamunga ng sagana. Amen. So that we will bear more fruits. Amen? Okay, minsan kasi may mga pagkakataon na sinasabi rin natin, bakit naman gano'n? Kung kailan na-involve pa ako sa ministry, kung kailan naman nakasali ako sa care group, okay? Bakit doon pa lalong dumami ang problema ko? Kung kailan naman na nag-grow ako, nagle-level up ako sa ministry ko, doon naman nagkaroon ng problema ang pamilya ko. Minsan, di ba nararanasan natin yun na kung kailan tayo naglingkod sa Panginoon, doon pa lalo tayong nagkaroon ng maraming problema. Okay, minsan sinasabi natin, Lord, bakit? Kung kailan naman nagbigay ako ng tithes ko, doon naman ako lalong nagkulang. Nararanasan ba natin yun? Yes. Nagtatanong ba tayo? Tinatanong ba natin yung sarili natin dyan? Okay, kung nararanasan natin yan? Okay, kung kailan naman ako, Lord, nag-start mag-serve sa'yo, Lord, sunod-sunod naman ang problema, buti pa nung wala pa ako sa'yo noon. Diba? Karamihan po narinig ko yung mga yan. Okay? Hallelujah. Ang ibig sabihin po niya, kapag meron pong tinatanggal o inaalis ang Panginoon sa atin, meron po siyang ipapalit. Amen. Amen. Hallelujah. Meron siyang ipopromote sa buhay natin. Yes. Amen. Amen. Mas higit pa doon sa inalis niya sa atin. Amen. Mas higit pa doon sa tinanggal niya sa atin. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Higit pa sa ating inaasam. Higit pa sa ating hinihiling. Kapag may inalis ang Panginoon sa atin, meron siyang ipapalit. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen? Dahil ang alam ko lang, okay, sa pagkakaintindi ko lang, na kapag may isinarang pintuan ang Panginoon, meron siyang pinto ang bubuksan. Amen. Amen. Kaya kapag isinara ng Panginoon ang pintuan na yan, ibig sabihin, that is for your protection. Amen. At kapag sinara na ng Panginoon yan, utang na loob mo yun ang buksan. Amen. Minsan sarado na, kinandado na, pinipilit nyo pang buksan. Hallelujah. Amen. Kasi kaya niya sinara yan, meron na siyang maraming pinto ang binuksan para sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Is it possible? Amen. Amen. Kasi sinabi niya yan, Isaiah chapter 22, verse 22, God will open doors for you that no one can shut. Amen. Amen. Kapag nagbukas ang Panginoon ng binto, walang sino mang makakapagsara. Amen. Amen. Okay. Revelation chapter 3, verse 7. Sabi diyan, what He opens, no one can shut. Amen. And what He shuts, no one can open. Amen. Tayo lang kasi minsan yung mapilit. Sarado na, binubuksan pa. Yung bukas na alam natin, yun ang hindi natin pinapasok. Hallelujah. Praise God. Amen. So, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na ang pruning masakit. Yes. Ang pruning uncomfortable. Sino ba dito yung gusto na merong inaalis sa'yo? May tinatabas sa'yo? Amen. May ginugupit sa'yo? Amen. Di ba minsan yun na lang masugat ka o kaya may naalis na parte ng katawan mo, anong sasabi? Aray ko, ang sakit. Di ba? So kapag pinuprune po tayo ng Panginoon, masakit. Amen? Amen. Hallelujah. Pero inaalaw ng Lord yan na mahirapan tayo. Hindi para parusahan tayo,
para lumago tayo. Kundi para lumago tayo. Amen? Pruning is not a punishment. Okay, kapag pinuprune tayo ng Panginoon, ibig sabihin, tinitrain niya tayo. Hindi tayo pinaparusahan. Okay, minsan may mga pruning season tayo sa ating buhay. Okay, ito yung may tinatanggal sa relationship natin, may mga tinatanggal na tao sa buhay natin. Okay, ano pa? May tinatanggal sa ugali natin. Ito yung kung attitude ka. Ito yung minsan kulang ka sa GMRC. Sino yung tinakawan ng GMRC? Good manners. Good manners and right conduct. Okay? May mga ugali po tayong aalisin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung halimbawa ma-pride tayo, magagalitin tayo, mainisin tayo, aalisin ng Panginoon sa atin yan. Amen. Okay, may tatanggalin. Halimbawa, tatanggalin tayo sa trabaho, tatanggalin kung ano man yung negosyo na meron tayo, kung anong resources meron tayo, okay? Sa buhay natin. So, ginagawa ng Panginoon yan, hindi para parusahan tayo. Okay? Hallelujah. Sinasabi ng Panginoon dito na talagang darating po ang suffering. Lahat yan, mararanasan natin. Kaya nga sabi ko, may darating na suffering, may season of hardship, may mga bagyong darating, pero ang lahat ng yan, hindi magtatagal. Amen. And lilipas din po ang lahat ng yan. Okay, season will come and go, but the word of God will stand forever. Amen. Hallelujah. So, habang buhay po, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Okay? Huwag nating panghawakan yung nararamdaman natin. Huwag nating panghawakan yung mga naririnig natin. Ang panghawakan po natin, yung salita ng Diyos na ipinaparating niya sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Kahit hindi nangyari, alam nyo, minsan kasi, yung mga unexpected na dumarating sa atin, minsan hindi natin alam na may nangyayari sa time. Kasi iba po yung timeline natin, iba yung timeline ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya minsan kapag hindi nangyayari sa timeline natin, okay, mangyayari pa rin yan. Halimbawa, may mga unanswered prayer pa tayo, may mga panalangin tayo na hindi pa pinatugon ng Panginoon. Maghintay lang po kayo, darating at darating, sasagutin po ng Panginoon yan. Amen? Kasi minsan kasi yung timing natin, ipinaparis natin sa timing ng Panginoon. Minsan, nililimitahan natin ng Panginoon. Minsan, china-challenge natin ng Panginoon. Lord ha, pag wala pa next week. Lord, pag wala pa next month, alam nyo na kung anong gagawin ko. Hindi na ako makikita na dapat sa Facebook. Kaya nga, minsan kasi, ang gusto natin, yung timing natin, yung timeline natin ang nasusunod. Hindi na yung timeline ng Panginoon. Amen? Okay, kahit hindi nangyari sa timeline natin yan, expect it na mangyayari yan at darating yan in God's appointed time. Amen. Amen? It shall come to pass. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nga, sabi dito, kahit walang nakakakita sa mga ginagawa natin, okay, magpatuloy pa rin tayo sa ginagawa natin na mabubuting bagay. Amen. Huwag tayong magsawa. Amen. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi dito, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So yan nga yung sinabi ko kanina, di ba? Na kapag nag-give up tayo, wala na, katapusan na yun. Pero pag nagtuloy-tuloy tayo, amen, we will experience the fullness of God's blessings and breakthroughs and victories. Kaya magpatuloy lang po tayo sa paggawa ng mabubuting bagay. Amen. Kasi sabi dito, for in due season, we will reap if we do not give up. Okay, sabi ko sa katabi mo, do not give up. Magpatuloy lang. Amen. Pag nadapa, bangon. Yes. Amen. Magpatuloy uli. Hindi yung pag nadapa, doon ka na. Ayaw mo nang bumangon. Amen. Hallelujah. Okay, pansinin nyo yung sinabi dito sa verse na binasa natin. Okay?
hindi sinabi dyan na in due date you will reap. Ang nakalagay dyan, in due season. Amen. In due season, you will reap or we will reap. Okay? Kasi madalas ang pangako ng Panginoon kasi, yun guys sabi ko, nilalagyan natin ng, ng due date. Minsan yung pangako ng Panginoon, pag sinabi ni Lord, I will bless you, I will multiply you, I will provide all your needs. I will meet all your needs. Lord, gusto ko ngayon na. Kasi kailangan ko. Wait. Amen. Kaya nga isa sa mga fruit of the Holy Spirit is patience. Maghintay po tayo. Huwag nating amurahin ng Panginoon. God knows what He is doing. Amen. Amen. Alam ng Panginoon ang gagawin niya at alam din ng Panginoon ang kailangan natin, ang pangangailangan natin. Alam ng Panginoon kung kailan natin kailangan yun. Amen. Kung halimbawa may pangangailangan ka ngayon, na gusto mo ngayon na, alam ng Panginoon yan. Hintayin mo lang. Hintayin mo mula sa oras na ito hanggang mamayang 11:59 PM. Huwag mong pangunahan. Hindi, mamaya lang, pagtapos ng service, wala naman Lord, ako nang bahala. Amen. So, huwag po natin pangunahan ng Panginoon. Amen. Amen? Lalo na sa mga pangako niya. Kasi ang Panginoon naman, hindi tao na sinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag pinangako niya, tutuparin niya. Amen. Walang pangako ang Panginoon na hindi niya tinupad. Amen. Pag sinabi niya, I will heal you, He will heal you. Amen. Pag sinabi niya, I will provide all your needs, He will provide all your needs. Amen. Amen. Yes. Pag sinabi niyang, I will make you fishers of men, dadami ang care group mo, dadami ang disciples mo, gagawin niya yun. Amen. Lord, I receive. Amen. Hallelujah. Praise God. So pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Amen? Amen. So, yan po yung wag nating pangunahan, yung pangako ng Panginoon. Iba yung timeline niya sa timeline natin. Iba yung due date sa due season. Okay? Hallelujah. Praise God. Amen. So, nakuha po ba kayo? Amen. Amen. Hallelujah. Alam nyo kasi ang pruning, ito yung pag-aalis pagtatabas. Kaya ginagawa sa atin ng Panginoon ito. Kaya nga sabi ko, di ba, masakit ang ma-prune. Okay? Ginagawa ito ng Panginoon para mamunga pa tayo ng sagana. Amen. Gusto ni Lord na mag-bear pa tayo ng much fruit. Yes. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, ilan na ang bunga mo? Ilan ang bunga mo? Sige nga. Ilan ang bunga mo? Marami yan sa talaga. Revelation tayo ngayon. Reveal natin. Marami yan. Ilan na yung bunga? Marami ang daral. O baka yung sagot dahon, marami. Bunga. Bunga, simit. Bulaklak pala. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay. So, ito yung gusto ni Lord na mag-bear pa tayo ng much fruit. You know what? We are prone to bear much fruit. Amen? Amen. So, kaya inaalo ng Panginoon minsan yung discomfort to make us fruitful. Amen. Amen. So sabi, ito nga, sabi ng Panginoon, come, follow me. Amen? Sinabi ng Panginoon yan, come, follow me. Alam nyo, kapag sumunod tayo sa Panginoon, kasama talaga dyan ang pruning. Kasama dyan ang difficulties, and we have to accept the reality na masasaktan tayo. Meron tayong mga iiwan. Amen. Meron tayong dapat isuko kapag sumunod tayo sa Panginoon. Kasi, di ba, mababasa natin yan, sabi niya, come, follow me. Okay, kapag sumunod tayo sa Panginoon, meron siyang ipag-iwan sa atin. Amen. Na dapat iwan natin. Amen? Okay. Alam nyo kaya madalas na nag-i-struggle tayo kasi ayaw nating iwanan yung pinaiiwan ni Lord sa atin. Kaya hindi natin minsan nararanasan yung mga pagpapala niya kasi sinabi niya, iwan mo yan, makakabigat sa iyo yan. Huwag mo nang dalhin. Pero pilit pa rin, dala-dala pa rin natin. Amen. Pasan-pasan natin. Pinapaiwan na ni Lord, ayaw nating iwan. Ano yung mga pinapaiwan niya? Yung mga unforgiveness. Sabi niya, magpatawad ka na. Hirap.
Magpatawad ka na. Sabi ni Lord, ang bigat niyan, hindi ka makakasunod sa akin. Okay, hindi Lord eh. Ang hirap. Hindi ko mapatawad. Sobra yung ginawa niya. Okay? Paano tayo makakasunod sa Panginoon? Kung ang dami nating dala-dala. Amen? Hallelujah. Praise God. Alam nyo, sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi lahat pwede nating dalhin. Meron at merong ipapaiwan ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Para maging ano tayo, para sa pagsunod natin sa Kanya, wala tayong mabigat ito lahat tayo siguro nasubukan na natin pag umuwi tayo. Kinikilo na nga natin, kinukuha na natin yung exact kilo ng luggage natin, dinadagdagan pa natin. Ito yung Na problema. imbis na press ka, na makikita na sasalubong sa'yo, ang itsura mo. Yung 7 kilos na hand carry, 20 kilos. Na which is 20 kilos, yun yung allowed na kilos. Ang dami. Hindi ba kayo nahihirapan kapag nagtatravel kayo, umuwi o kahit saan magpunta na ang daming dala-dala? Ano sa palagay nyo? Komportable ba? Ang dami, di ba? Minsan, aalisan nyo, tapos pag nakilo na, idadagdag na. Ang daya. Amen. Mas gusto nyo pa yung nahihirapan kayo sa pagdala. Pero sa pagsunod sa Panginoon, dapat travel life. Yes. Maraming ipapaiwan ng Panginoon. Diba sabi niya sa mga alagad niya, sumunod kayo sa akin, wala kayong dadalhin. Diba sabi niya? Hindi Lord, susunod ako sa'yo, pero hindi ko maiiwan po doon. Sino makikinabang? Amen. Praise God. Hallelujah. So sa pagsunod po sa Panginoon, maraming ipapaiwan si Lord sa atin. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Alam nyo, kaya gusto ng Panginoon na makasunod tayo sa Kanya para mapangyari kung ano yung kalooban niya sa atin. Pero hindi tayo makakasunod kung ang dami-dami nating dala. Kaya dapat kung ano yung ipinapaiwan ng Panginoon sa atin, kung ano yung ipinapaiwan ng Panginoon sa inyo, iwanan nyo na, parang awa nyo na. Amen. Amen. Ano ba yung mga ipinapaiwan sa inyo ng Panginoon? Okay, yung sabi ko nga, unforgiveness. Okay, mga disobedience. Okay? Ano pa? Disobedience. Yung mga wrong relationship. Papaiwan ng Panginoon sa inyo yan. Yes. Amen. Broken family relationship. Ipapaiwan ng Panginoon sa atin yan. Amen. Hallelujah. Ano pa yung mga ipinapaiwan sa iyo? Okay? Nangungusap ang banal na espiritu sa iyo ngayon na meron siyang ipinapaiwan sa iyo para makasunod kayo o tayo sa Kanya, sa kalooban niya, para makalakad tayo ng travel life. Amen? Na mapangyari yung mga plano ng Panginoon sa atin. Amen? Yung kalooban, yung purpose ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. Sino dito yung nasubukan niya na yung sa pag-uwi niya, pati hand carry niya, chinek-in, tapos wala kang dala-dala, di ba? Kaysa naman sa kandakuba ka na sa mga dala. So, ganun din po tayo sa Panginoon. Masarap, komportable ang sumunod sa Panginoon kapag wala tayong dala. Yes. Amen? So, sabi ko nga, the Holy Spirit is speaking to you right now. May pinapaiwan ang Holy Spirit sa iyo. Amen. Amen? Okay, sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 1. Okay, tingnan niyo. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witness, let us throw off. Okay, throw off, alisin, tanggalin, meaning to say, prune it. Okay, everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Amen? Okay. Alam naman po natin na meron tayong race. Tama? Amen. Okay, so ang gusto ng Panginoon, matapos yung race natin. Matapos natin yun. Kung ano yung sinimulan natin, tatapusin po natin yan. Amen. Amen? Kasi, kaya, para sabi ko nga, para makasunod tayo, makatakbo tayo sa ating takbuhin, magbawas po tayo. Amen. 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 Magbawas tayo sa mga bagahe natin.
Tanungin mo yung katabi mo, nagbawas ka na ba? Oo, kanina umaga. Okay. Nagbawas na ba? Ano sabi? Oo daw, kanina umaga. Praise God. So, dapat magbawas tayo. Amen? Hallelujah, praise God. So, alam niyo, dadaan at dadaan tayo talaga sa pruning. Ipuprune ni Lord yan, lalo na yung mga actions natin. Okay? Minsan sa pananalita natin, merong aalisin si Lord yan. Amen? Tatabasin ni Lord yan. Kung halimbawa yung mga bibig natin, kung ano pa yung sinasabi. Amen? Hallelujah, praise God. Aalisin ni Lord yan. Gugupitin ni Lord yan. Hindi yung dila nyo. Amen? Yung mga negative mindset. Okay, aalisin ni Lord yan. Amen. Gugupitin yan. Yung mga toxic relationship, wrong relationship, Yes. gugupitin, aalisin ni Lord yan. Amen. Amen. Pero wala dito yan, nasa kabilang church yan. Hallelujah. Amen. Praise God. Okay, kasi alam naman natin na hindi naman tayo perfecto, di ba? Meron pa tayong mga character deficiency. Meron pa tayong baguhin. Marami pa tayong dapat baguhin sa atin. Kaya ang Panginoon na ang nagbabago sa atin araw-araw. Amen. Kaya dapat ang panalangin natin, Lord, baguhin mo ako araw-araw. Amen. Magbabago tayo. Amen. Huwag yung lagi tayong nananalangin, Lord, baguhin mo ako araw-araw, pero hindi naman tayo nagbabago. Amen. Kaya dapat magbago rin tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Yung pagka-prideful natin. Hallelujah. Yung mapagmataas. Aalisin ni Lord yan. Amen. Hallelujah. Yung mga serious sins na hindi natin maisuko. Amen. Mga kasalanan itinatago natin. Amen. Kahit may tago mo yan sa katabi mo, itago mo yan kahit kanino, sa Panginoon hindi natin na itatago yan. Aalisin ni Lord yan. Ipuprune ni Lord yan. Amen. Hallelujah. At kapag prinong tayo ng Panginoon, magpaprune lang tayo. Amen. Dahil sabi nga natin, di ba? Kapag pinuprune tayo, gusto ng Panginoon na mamunga pa tayo. Gusto ng Panginoon na maalis yung mga bagay na makakapaghadlang sa Kanya, sa relasyon natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. So kapag tinanggal ng Panginoon yan, ibigay natin, ipatanggal natin. Dahil alam naman natin na may gagawing maganda ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi minsan ginagamit ng Panginoon ng sufferings. Ginagamit ng Panginoon ng mga trials, mga circumstances na yan. Amen? Kapag may suffering tayo, sabi nga, let's consider it a blessing. Kaya di ba sabi natin kapag may problema, uy, may blessing na naman, di ba? Hallelujah. Kaya minsan, ang panalangin na natin, Lord, sige pa, problems pa more. Kasi alam natin, may blessings. Yes. Behind those trials, behind those problems, there is blessing. Amen? Hallelujah, Amen. praise God. Kapag may sufferings, let's consider it a blessing. Kasi di ba sabi nga sa James chapter 1 verse 2 to 4, anong sabi diyan? Consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials with S of many kinds. Amen. Sinabi na yan, makaka-experience tayo ng mga pagsubok. Amen. Mga trials of many kinds, iba't ibang klase. Amen. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work, so that you may mature and complete, and not lacking anything. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya most of the time na kapag may tinanggal ang Panginoon sa atin, pruning ni Lord yan. Amen? Pinuputol yan, inaalis ng Panginoon yan, okay? Para mas lalo pa tayong lumago. Para mas lalo tayong mamunga ng sagana. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, kapag may messages or may mga salita ang Panginoon sa atin, tanggapin po natin yan. Amen. Ilagay natin sa ating mga puso. Let us not just hearers, but doers of His Word. Kung ano yung naririnig natin, ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin, pakinggan natin at gawin po natin. Isa pamuhay po natin. Amen? Amen. Pagbulay-bulayan po natin. Amen. Kagaya ng mensahe ng Panginoong ito.
sa atin, ilagay po natin sa ating puso't isipan. Amen? Huwag yung pagkatapos nito, wala na kayong narinig. Wala nang naitanim sa isip at puso natin. Okay? Pagbulay-bulayan po natin. Amen? Okay. Iaalaw din ng Panginoon na minsan may i-reject siya, may tatanggalin siya, may haharangan siya. Ito is to redirect us. Amen? To correct us. Amen? Kasi kung minsan nanonotice natin na kapag may pinutol o may inalis ang Panginoon sa atin, ibig sabihin nito minsan yung mindset natin is pinaparusahan tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, pruning is not a punishment. Amen? Para ito sa paglago natin. Amen. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay, minsan may aalisin si Lord sa'yo na mahal mo, na hindi mo mabitawan. Yung iba kasi alam nyo mahirap makadiscern kapag mahal na mahal. Hindi mo na naririnig, hindi mo na nadidiscern yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. May pastor, kasi siya yung love ko eh. Siya yung first love ko eh. Diba? Kahit hindi Kristiyano, minsan hindi na natin nadidiscern. Minsan sinabi nga ng Panginoon, hindi siya para sa'yo, anak. Eh, pastor, Lord, siya yung mahal na mahal ko eh. Diba? Kaya nga sabi ko, pag kinilig, hindi na nakikinig. Sinusunod na yung gusto ng puso niya. Kumbaga parang ipinagbibilitan niya. Kahit sinasabi na ng Panginoon na hindi siya para sa'yo, hindi yan Kristiyano, hindi Lord, dadalhin ko sa church yan. I-sharean ko yan ng salita mo. Sabihin, magbabago yan sa akin. Mapagbabago ko yan. Eh, bago mo mapagbago yan, magbago ka muna. Minsan gusto natin mabago ang isang tao, pero tignan din natin yung sarili natin kung nababago ba tayo. Amen? So, huwag natin ipagpilitan yung ayaw ng Panginoon sa atin. Alam niyo tayong mga nakatanggap na sa Panginoon, meron na po tayong discerning spirit. Madi-design natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin at kung ano yung ayaw ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. So, wag na natin ipagpilitan. Kaya nga sabi ko, pag sinara na ng Panginoon, wag na natin buksan. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, ang bait nga ni Lord eh. Minsan, kahit dinaalaw niya na mangyari sa atin to nung masaktan tayo, ito yung para ma-realize natin. Amen? Na kaya ito inalis ng Panginoon kasi alam niya mapapahamak tayo. Hindi naman aalisin ng Panginoon sa atin yan kung alam niya ikabubuti natin eh. Alam niyo ba yon? Kaya niya inaalis kasi alam niya na hindi yun makakabuti sa atin. Amen. Hindi ito yung dahilan na makapaglalayo ng relasyon natin sa Kanya. Kaya inaalis ng Panginoon yung mga bagay. Pinuprune niya, tinatanggal niya, kinakat off niya. Amen? Hindi lang para mamunga tayo, kundi para mas lalo pang lumalim yung relasyon at yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Amen? Praise God. Hallelujah. When God closed the door, greater things are on the way. Yun ang lagi niyong iisipin. Amen. Pag sinara ng Panginoon yung pinto na yan, there is a greater things on the way. When God closed the door, there is more. Meron pa, mas higit pa. Amen. Amen. Okay, naalala niyo si Job? Alam ko naman Yes. siguro lahat kayo dito kilala si Job. Okay, alam niyo si Job, may health, may wealth. Yes. Di ba? Amen. Pero sa isang iglap, sa isang araw, yung health niya, yung wealth niya, kinuha lahat ng Panginoon. Prinon, tinanggal, inalis. Amen. Samantalang tayo yung nararanasan natin, wala pa sa naranasan ni Job. Yes. Tama. Amen. Amen? Pero despite of Job's sufferings, ang tindi kaya ng naranasan ni Job, ang tindi ng sufferings na dumating sa kanyang buhay. Imagine sa isang araw lang, sa isang iglap, lahat ng anak niya namatay. Mga alaga niyang hayop, lahat ng kayamanan niya nawala. Maging siya nagkaroon ng sakit. Amen? Sobrang paghihirap po yun. Sobrang suffering yun. Kayo, yung nararanasan nyo ngayon, kagaya rin ba ng naranasan ni Job? Hindi pa, di ba? Samantalang tayo,
konting suffering lang, ito na yung dahilan, nag-give up na tayo. Sumusuko na tayo, hindi na tayo nagpapatuloy. Pero look what happened to Job. Despite of the loss and suffering, tinanggal yung health, tinanggal yung wealth. Ang sabi sa scripture, okay, nung nawala lahat sa kanya yon, he fell on the ground and worshiped the Lord. Okay. Dumapa siya at nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sa atin, kulang lang yung sweldo natin. Hindi na tayo makapagpuri sa Panginoon. Murmuring na tayo ng murmuring. Lord, kulang naman to. Lord, kulang naman to. Kulang naman to. Amen. Instead na magpuri pa rin tayo sa Panginoon, magpasalamat sa kung anong meron tayo. Amen. Pero si Job, imagine, lahat inalis sa kanya. Nagpuri pa rin siya sa Panginoon. He fell on the ground and worshiped the Lord. Bakit niya nagawa yun? Kasi alam ni Job na lahat ng inalis sa kanya ng Panginoon, ibabalik sa kanya ng doble. Amen. Amen. At alam ni Job na may magandang plano ang Panginoon sa kanya. Amen. Amen. Kaya anong ginawa niya? In his sufferings, yung nangyari sa kanya, lumuhod siya, nagpatira pa siya, at nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Dapat ganun din tayo. Maging kagaya ni Job. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi pa niya sa Job chapter 1 verse 21, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Binigay ng Panginoon, pero binawi rin ng Panginoon. Kinuha rin ng Panginoon. Sabi niya diyan. Okay? Pero ang sabi niya dito sa huli, may the name of the Lord be praised. Amen. Sino dito? Yung kahit sobrang pagsubok ang nararanasan, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Dahil alam natin na mapagtatagumpayan natin yan, na may gagawing magandang Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. Ibinalik ba ng Panginoon lahat ng nawala sa Kanya? Yes. Yes. Amen. Doble pa. Hallelujah. So kung ano yung inalis sa atin ng Panginoon, ano yung kinuha sa atin ng Panginoon, chill lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, baka tulog na yan, chill lang. Babalik ni Lord yan, doble. Amen. Amen. Hallelujah. Ipaalala mo sa sarili mo, kaya sa katabi mo, ibabalik ni Lord ng doble. Ibabalik ni Lord ng doble. Ano man yung inalis ni Lord sa'yo, ano man yung tinanggal ni Lord, ano man yung prinon ni Lord sa'yo, ibabalik ni Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, tignan natin yung paglilingkod natin naman sa Panginoon. Okay, lahat naman tayo dito naglilingkod sa Panginoon, di ba? Okay, yung paglilingkod natin sa Panginoon, kaya ba natin ginagawa ito is para tayo yung maparangalan? No. Hindi. Ginagawa ba natin yan dahil may nakakakita? No. Hindi. Kasi minsan, yung sa palagay natin, ginagawa natin ito para tayo yung mapapurihan. Minsan, kumbaga, ginagawa natin to dahil may nakakakita. Pero let's take this moment to check our heart also. Kung ano ba yung motibo. Kung ano yung motive ng puso natin, bakit natin ginagawa ito. Okay? Kung napipilitan lang ba tayo sa paglilingkod natin, alam niyo, pag napipilitan lang tayo sa paglilingkod natin, madaling tayo mapagod. Tama. At sa paglilingkod natin sa Panginoon, alam nyo, i-expose ng Panginoon yung laman ng puso natin. Amen. May ipupro ng Panginoon sa puso natin. May tatanggalin, aalisin si Lord. Amen. Mai-expose talaga ang puso natin. Kaya tayo dumaranas minsan ng pruning. Okay? I-reveal ni Lord yan. Kung siya pa rin ba ang pipiliin natin, if He takes something away from us, kapag may inalis ang Panginoon sa atin, lalo na yung mga bagay na mahalaga sa atin, mga bagay na mahal natin, aalisin ni Lord sa atin yan to test us. Titignan ng Panginoon, siya pa rin ba ang pipiliin natin? Siya pa rin ba ang paglilingkuran natin?
Siya pa rin ba ang Panginoon natin? Amen. Have you ever asked yourself na is God still the God? Kapag dumaranas tayo ng maraming sufferings, Amen. parang dalawa lang yung pumunta. Okay. Minsan kasi, kapag dumaranas na tayo o dumadaan tayo sa mga sufferings na ito, dito kasi nakikita, dito nare-reveal yung puso natin kung nasa Panginoon pa ba tayo. Kung pipiliin pa rin ba natin ang Panginoon. Kahit nasa matinding sitwasyon tayo ng ating buhay. Minsan ito pa yung nagiging dahilan na lumalayo tayo sa Kanya. Na i-give up natin siya. Amen? So kailangan po natin ilagay sa ating isip. Whatever happens, gaano man kahirap, gaano man ka-complicated, huwag po natin isuko ang Panginoon. Magpatuloy po tayong maglingkod sa Kanya. Yes. Amen? Hallelujah. Praise God. Isipin natin that God is always with us. Na lagi natin siyang kasama. And He will always make a way when there seems to be no way. Amen? Amen. Okay, I want to ask this question to you. If God takes something away from you, kapag may kinuha ang Panginoon sa inyo, isang bagay na mahalaga or isang bagay na mahalaga sa inyo, pinakamamahal nyo, and then God take it away from you, what is your response? Anong magiging action niyo? Sabi kasi natin kanina, pag may inalis, masakit. Yes. Diba? So what will be our response? Isipin natin yan.